Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, napag-usapan natin nakarang video ko yung tungkol sa pang-scam di umano ni Excel. So, nasasangkot siya sa pang-scam. Ngayon, sumagot na rito si Excel tungkol sa issue na to. So, pakinggan natin kung ano yung magiging palos dito ni Excel at ano yung mga nakita ni Banat Bay na medyo dapat gawin ni Excel para may angat niya uli yung kanyang kredibilidad bilang isang influencer. Pakinggan natin yung dahilan ni Excel, ha? Na kung sinong gustong mag-invest din, makapag-invest din po sila. So, ito po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinapo siya sa Casino Junket. Yan po yung explain din po sa amin doon po sa, yun nga po sa Casino Junket na ipapasok yung pera. So, explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan. Yan ngayon ang palusot ni Excel. Hindi siya ang may-ari. Ngayon, alam na ho natin na sila ho ay pumunta ng Nagoya na agad-agad pagkatas itong kay Rapi Tulfo, nagpunta na ho ng Japan. Mukhang sabi nga nung iba, sabi nga ni Senator Rapi kanina sa Senado, tinanong niya yung mga immigration, kung totoo nga, yun na nga ho. At kaya tuloy iniisip na, naku po, tumakas na daw. Siyempre, yun ang iisipin ng mga nabiktima nito. Diba? Bakit biglang lumipad pa ibang bansa na may kinakaharap siyang issue rito? So, kahit naman sino, iisipin, tumakas na. Diba? The facts na siya yung kausap, sila yung nagpa-front dun sa scamming na to, sila talaga ang babalikan. Ano nga naman balikan nila yung hindi naman nila kausap? Diba, siyempre ituturo rin nila Excel, ang ituturo nila yung kausap daw nila. Pero siyempre itong mga nabiktima ang kausap si Excel. Siyempre natural, sila yung hahabulin dito. Ngayon yung palusot niya ni Excel, hindi naman daw siya may-ari nung Casino Junket na pinasukan ng pera ng mga to. Pero hindi eh. Diba? Ikaw yung kausap eh. Ikaw yung nagpo-promote. Kahit sabihin mong promoter ka lang, 'di ba? Ikaw pa rin yung unang babalikan. Pero dapat meron kang rito meron kang dapat gawin para matulungan mo itong mga dapat maawa ka rin. Yung mga nabiktima nito, tulungan mo. Kasi hindi biro yung 1,000,000 na pinakawalan ng mga to. 'Di ba? Hindi naman to siguradong pagkagising nila may pera na sila. Malamang ito pinaghirapan nila. Yari sila dyan. Yan po ay kaadip ni Hector Pantoliana. Siya po yung signet. Yon! At etong si Hector. Yan ang pag-uusapan natin. So, ito daw yung taong may-ari nung Casino Junket na pinasukan ng pera nila Excel. Ngayon, dito, pag-uusapan natin dito, sino ba tong tinutukoy ni Excel na to? Ito, may mga na-discover dito si Banat Bay sa kanyang mga kanyang pag-research sa taon na to. So, panoorin natin kung sino ba itong talagang taon na to at anong kinalaman nito sa administrasyon na to kasi parang kinokonek pa nila sa administrasyon na to kung sino itong taon na to. Dahil hindi daw totoong yan si Hector. Yan daw po ay si Kim Liao Lao. Sino ho yun? Pag-uusapan natin yan, ha? Kasi ang palusot ni Excel, kaya sinasabi niyang ligtas siya, sila ay parang tulay lang, sila rin naman daw ay investor, naloko lang din daw sila. Laging ganyang palusot na mga yan eh. Pero pag sa una, ibibigay nila yung confidence sa'yo na hindi, kaya nga ako nandito, sisiguraduhin ko yung pera mo babalik. Kami pa, mapapagkatiwalaan mo kami, public kami. Pero sa totoo lang, pag nagkabulilyaso na yan, wala nang kaibigan dyan. Tapos, eto na nga, eto daw ang boss. Sabi, si Hector, meron revelasyon, walang iba kundi si Jojo de Guzman napakagaling. Na ito pala ay hindi si Hector, ito daw si Kim. Ayan. Pero nakarating na impormasyon sa atin, ha? Nako po. With regard to this Excel scam na ito. Excel. Hindi ko alam paano ko. Meron na palang bagong pangalan ngayon. Excel scam. Yari ka. Alam mo, Excel. Ito lang masasabi ko sa'yo, Excel, ha? Ilaglag mo lahat ng kasama mo. Bakit? Ikaw ang madidiin dito.
Ang dami nyo magkakasama dyan. Totoo yan. Maganda yung payo ni Banat Bay na Excel. Ituro mo sino yung mga kasama mo. Huwag mong antayin na ikaw yung huling ituro nila. Kasi ikaw ang may ipit. Mas maganda na ikaw yung unang lumabas para maibaon pa yung sarili mo. Papatunayan mo yung sarili mo na hindi ka talaga scammer. Kasi once na may naunang naglabas ng magtumistigo laban sa scam na to, at ikaw ang nahuli, ikaw ang madidiin. Kahit sabihin mong nag-invest ka lang din, wala kang kinalaman dyan, tuloy ka lang, hindi. Lalabas at lalabas, ikaw ang may kasalanan dito. Kapag ikaw ang nahuling tumistigo or ikaw yung mahuling maglalantad kung sino yung mga kasama mo. So maganda na ngayon, unahan mo na kaysa yung unahan ka pa nila. May mga general, may mga pulis, may mga congressman. Huwag kang mag-ano dyan. Alam ko, kilala mo yan. Kasi pag nag-aaya kayo, ginagamit ninyo yung mga pangalan na yan para mas maging makapag-convince kayo ng tao. I know. Bakit? Ginamit sa akin yan eh. Hindi lang ako nagpakana. Hindi lang ako isipin mo kung kumana ako dyan o edi nabawi ko na sana yung 1 milyon. Tapos meron akong kinita dahil may mga pumasok sa akin. Tandaan niyo yan, ha? Naku po. Kaya ilaglag mo na kung sino yung mga kasama mo dyan. Umpisan, pero ayon sa impormasyon, na ito raw ay malalim ang pinag-uugatan, Merong nga nagko-connect dito even as late or as early as nung panahon pa ni Zian Gaza. Panahon pa ni Zian Gaza, yung scamming na ito. At meron yung meron yung na feature na meron yung ewan ko kung basta nilabas ni Makagago sa kanyang video kanina, napanood ko yun at meron siyang inilabas na parang voice or call na naka-record at nagsasalita doon si Excel na sabi niya hindi ninyo alam kung ano yung nangyayari, parang sila daw ay kumbaga ano yung sinabi, parang biktima din daw at Mariel Soriano, salamat po. Thank you very much. parang natatakot na rin daw sila sa kanilang seguridad. Parang ganun yung dating Parang ganun yung dating. Pero bago tayo pumunta dyan, panoorin muna natin itong sinabi. Kung natin kilalanin itong si di umano ay Hector Pantuliana, maalala ninyo, nasa na yan? Yan. Pantuliano. Ayan. Ayan maalala nyo yan? Ito na- Pantuliano. Kumpanya ni Hector Panduliana, sir. Yung po yung HP, HP Horizon po yung junket po before. Ito ba nasabi niyo po? Baka mali lang yung pronunciation niya, Pantuliana, pero Pantuliano yan. Wala namang apelyedong Pantuliana Pantuliano, oo, meron. So, Hector Pantuliano, ito namang pulis na, kung maalala natin, yung na-viral na pulis na sabi niya, dadaan daw si VP, kaya pinapasara yung Commonwealth. So, kung titignan natin, just yung binlag ni Boss Dada ngayon lang, meron siyang pinakita na picture ni Tambaloslos at saka si Teddy Casino. Tapos yung parang nasa likod nito ay si Teddy Casino, itong chaos na ito, Itong chaos na ito na pinapasara daw yung Commonwealth. Kung iisipin natin, meron bang kinalaman itong Pantuliano na ito? Meron bang kinalaman itong issue na ito doon sa nagngangalang Hector Pantuliano or Pantuliana doon sa Narafi Tulfo? Okay? So, out of lang naman yan isa lang naman yan sa iniisip natin na baka merong connection. Pero, kung mabalik tayo dito sa sinasabing si Hector Pantuliano, hindi ba familiar yung mukha? Sa inyong mga investor na gagamitin Tingnan po to natin, sa casino, yung mukha. pangsugal. Opo, Sir Rafi, kasi yan po yung yan po Asan talaga yung yung sinabi? kasi nandun po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon. Yan po yung
Or pangalan po ng kumpanya ni Ayan. Hector Panduliana. Okay? Ang tanong, familiar ba sa inyo yung mukhang ito? Familiar ba? Okay. Kung familiar, hindi ba siya ito? Hindi ba siya ito? Ayan o. Kamukha ni Willie yan ah. Ay, hindi. Siya yan. Okay. Tingnan natin ha. Hindi ba siya yan? Siyang siya! Ayan o. Ano yung pangalan niya dito? Kim Lai Liao. Tama? Alright? Hindi ba siya yan? Siyang siya! Hindi ba siya yan? So, ang katanungan natin, totoo ba yung pangalan na sinabi ni Yexel na Hector? Kasi po, ang informasyon ho dyan, etong si Hector daw, di umano, iyan yung pangalan lang niya, Filipino pinalitan, para dyan sa scamming na tinuturo ng mga tao. Pero ang real name niya is Kim talaga. Nakilala yan na mga madidikit sa mga politiko, di umano, at may issue nga yan pagdating ho sa droga, di umano. So, ibig sabihin ito, na-issuean to ng Philippine passport kahit Chinese to. So, doon pa lang makikita nyo parang medyo may connection. Di ba? Dahil, paano nagkaroon ng screen name na Philippine to? So, possible, ito hula ko lang naman. Possible, may Philippine passport na to. Hindi talaga to Pilipino. So, mukhang malalim yung ano nito. Mukhang may malalim na dahilan to na pwedeng kailangan hukayin. Ha? Yan yung sinasabi ngayon nito ni Jojo. Okay? Pantuliana Liao. Ayan, forward na natin. Relax. Andito na. Ah. Ayan ho. Dahu. Dahu itech. Ayan yung sinasabi ni Jojo. According to Jojo, etong si Kim, yung nasa picture, yung katabi ni Mayor Fritz, ay di umano daw. Okay? Ayan, sinasabi namataang kasama ang isang Chinese drug personality at isang sa gambling naman, yung isa. Okay? At ang tanong nga dyan, sa picture na yan, according to Jojo, ay siya ba daw yung nagbigay ng Ferrari ni Mayor Fritz? Naalala nyo yung hearing ng Digamo case sa Senado? 'Di ba? Natanong doon kay Mayor Fritz. Ito kamag-anak niyan to, nila Digamo to. Na kung may Ferrari siya, sagot niya meron daw bigay daw ng kaibigan niya. Hindi kaya ito yung kaibigan niya na nagbigay ng Ferrari? Na meron daw connection sa Chinese drug lord at sa mga politiko. 'Di ba? Ito yung ito yung binunyag dito ni ni Jojo de Guzman na pinapaliwanag ngayon dito ni Banat Bay. 'Di ba? Na Mayor Fritz, baka pwede namang pakisagot. Kasi nga, ang balita, okay? Ang balita, eto daw, Hector at si Kim, pareho yon, iisang tao yon. Ha? Talaga daw ang mga supporter niyan, kaya malakas ang loob daw, di umano niyan, na magkaroon ng mga ganyang business, dahil daw madikit to sa mga politiko. Kaya naman pala kaya magbigay ng... Mayor Fritz, pakisagot naman. Yan bang si Hector o si Kim, siya ba ang nagbigay sa'yo ng Ferrari? Naku po. Tinawanan kayo ni Jojo. Ayan Hindi ba yan yung katabi? Ayan katabi ni Fritz Diaz. Okay. Ngayon, ang tanong, ano namang kinalaman yan, Jojo? Diyan sa sinasabi mo na Marcos admin may alam? Kung titignan natin,
Sino ba ang caretaker nung Negros Oriental? Nung tinanggal nila or sinuspende nila si Teves as congressman? Hindi ba si Tambaloslos na Martin Romualdez? Naku po. Diba? Sino si Martin Romualdez? Ayan lang naman ang alter ego ng president ngayon. Sino ba yung president ngayon? Iyan yung administration natin ngayon. And yan nga yung parang finiture din ni Boss Dada sa kanyang live na etong si Martin Romualdez ay pumuposition na sa Estados Unidos na siya daw ang next president. Okay? Naku po. So, Yun grabe yung tibay nun, no? Na pinopromote niya na yung sarili niya as next president. So dito makikita mo na may yung ambition ni Speaker Romualdez, talagang nandun, hindi mawawala. So, tingnan nyo rin yung issue ni BP Sara. So, may connection sa sinasabi nito ni Jojo de Guzman tsaka ni Banat Bay. So, panoorin nyo pa ito. Tingnan nyo yung pagkakaroon ng connection ni BP Sara at ni Speaker Romualdez. bagamat medyo may kalayuan, pwede nating questionin. Ang Marcos administration ba ay may kinalaman dito sa Yexel scam issue? Kasi ano lang natin, medyo natin. Kasi sa akin, yung pagdating doon kay Marcos, medyo malayo. Hindi ko masyado makita. Okay? Sa akin, mas posible pa kay Romualdez. Bakit kanyo? Kasi, remember, sino ba ang may kagagawan bakit natanggal na kongresista itong si Tebes? Dahil sa kagustuhan yan ng ating speaker. At sino ang umupo after na matanggal ni Kong Tebes? Siya din. Siya ang naging OIC. Ngayon, ang balita nga dyan sa Negros, nako, pasinungalingan nyo to Dati daw, galit na galit itong mga politiko dyan. Galit na galit daw sila sa gambling. At yun ang ginamit nila laban kay Tebes. Si Tebes, gambling lord dyan, gambling. Kaya, pinatanggal. Ngayon, ang balita ko, tuloy-tuloy daw ang mga STL dyan at hindi na si Tebes ang may hawak. Yung mga politikong nang nakaupo ngayon doon. Sa madaling salita, di ba ano ba yung sinabi ko sa inyo noon? Ever since, the only reason kung bakit nila tinanggal si Tebes, it's not because of anything, but because of business. So dito makikita nyo na kung ano yung pagkakaroon ng connection. Medyo malabo pa ba sa inyo? Medyo may linaw na Pinatalsik nila si Tebes through Secretary Remulla. Ngayon, si Secretary Remulla at si Speaker Romualdez mukhang magkakontsaba. Di ba? Dinikdik nila ng todo si Tebes para mawala sa Negros. Mahawakan nila yung sugalan dyan, yung STL. So, dyan, makakaipon na sila ng pondo para sa susunod na eleksyon. Na ibabangga naman nila kay BP Sara. Dahil si BP Sara, siguradong tatakbong presidente. Dahil wala naman siyang ibang pupuntahan Ngayon, si Speaker Romualdez, dahil meron siyang ambisyon na maging presidente, babanggay niya si BP Sara. So, kailangan niya ng pondo, kaya niya kinuha yung Negros. Yun yung nakikita ko. Kasi masyadong malakas si Tebes noon sa business dyan. Para mapalitan yon at merong pakuhanan ng pera, sino? Yung mga politiko dyan at sino? Yung may pangarap na tumakbo sa susunod at ayaw si Vice President Sara Duterte na manalo bilang presidente, siya ang may balak. Kaya pinalitan nila ngayon. Sa madaling salita, yung takot nila. Kasi alam naman natin na si Tebes kahit Pacquiao yan, sigurado ko makasara Duterte yan Kasi madikit din yan sa presidente dati, si Pangulong Duterte. Kaya kailangan, sigurado ko alam nila na isa sa mga mag-finance o tutulong sa kampanya o financial
ni Vice President Sara Duterte, walang iba kundi si Tebes, tutulong niya, malamang. Di ba? Even if hindi hingi ni VP Sara Duterte, talagang tutulong yun. Oh, isipin niyo yun. Kaya kailangan tanggalin siya doon sa lugar nila kung saan meron maraming pera na na-establish na yung mga STL, mga sabong, ma-establish na. So tinanggal nila bilang kongresista, sino pumalit? Yung speaker. So naandyan talaga yung parang ginagatasan, yung source ng pera na andyan sa Negros. Di ba ho? So, nakikita nyo na kung ano yung pagkaka-connect ni Speaker Romualdez sa mga nangyayari ngayon. It's all about dun sa ambisyon niyang maging presidente na ginagamit niya na ngayon dito kay VP Sara. Di ba, una, tinanggalan niya ng confidential funds si VP Sara. Both OBP tsaka yung DepEd. Tapos itong nangyari kay Tebes na pinatalsik bilang kongresista, tapos siya yung naging OIC. So nakikita niyo na yung dirty tactic dito na ginagawa ni Speaker Romualdez. Kung pagbabasihan niyo lang yung yung senaryo, kumbaga yung ginagawa niyang diskarte is yung dirty tactics na kung saan kukuha ng pondo, di umano doon daw kukuha ng pondo, sabi nga nila. So dito makikita mo talagang yung pagiging ambisyoso niya, nandyan na. So, abangan natin yung mga susunod pang mga ilalabas pa rito ni Banat Bayan tsaka ni Jojo de Guzman. So, maraming salamat po.